5 taon na ang nakakaraan, ngunit sariwa pa rin sa alaala ni Jepoy ang namayapa niyang lolo. Ito ay si Lolo Andoy. Bata pa lamang siya, ay ito na ang kinamulatan at tumayong tatay sa kanilang magkakapatid. Palibas ay irresponsable ang ama nitong wala nang ang inakit na pera sa kanilang bahay, ay madalas pa itong lasing at akala may siga sa isang pelikula kung makapag-amok sa tuwing lango sa alak. Sa Maynila na nakadestino si Jepoy, dahil na rin sa kanyang trabaho, isa siyang alagad ng batas. Ngunit hindi niya nakakalimutang umuwi ng kanilang probinsya sa Mindanao, kahit man lamang isang beses sa isang taon, lalo na sa tuwing sasapit ang kapistahan ng araw ng mga patay. Hindi niya nakakalimutang dalawi ng paboritong lalaki sa kanyang buhay. Ito ay ang kanyang Lolo Andoy, ang kaisa-isang taong nagtaguyod ng kanilang pamilya. Ang dahilan kung kaya nakapagtapos siya ng pag-aaral na sa kasamaang palad ay hindi na nito nasilayan pa. Kung bakit, ating balikan ang naging buhay ni Lolo Andoy. Isang masipag na haligi ng tahanan si Mang Andoy sa isang bayan sa Mindanao. May maliit silang sakahan at taniman ng niyog. Simple lamang ang kanilang pamumuhay. Hindi naman sobrang yaman ngunit hindi rin naman salat sa buhay. Nabiyayaan sila ng kanyang may bahay na si Delilah ng 6 na mga anak, 3 mga lalaki at 3 mga babae. Dahil nakakaluwag pinansyal, ay pinagpasyahan ni Mang Andoy na pag-arali ng kanyang mga anak sa Maynila. Kaya naman kasama ang kanyang may bahay na si Delilah, ay nanirahan ng mag-iina sa Maynila at nanatiling mag-isa sa probinsya si Mang Andoy upang masuportahan ang kanyang pamilya. Nasa elementarya pa lamang ang kanilang panganay na si Arnold noong lumuwas sila sa Maynila. Samantalang ang bunsong si Freda naman ay halos nagsisimula pa lamang na maglakad. Kahit mahirap para kay Mang Andoy na mawalay sa kanyang mag-iina, ay tinitiis niya iyon sa pag-asang magkakaroon ng magandang kapalaran ang kanyang mga anak. Oo nga't may ikinabubuhay naman sila sa kanilang probinsya. Ngunit ang nais ni Mang Andoy ay may iba naman ang kamumulatang buhay ng kanyang mga anak, sapagkat magulo roon sa kanilang lugar. Sabi nga ng mga nakakakilala sa kanilang pamilya, ay parang nasa abroad na rin daw si Mang Andoy, dahil isang beses sa isang taon lamang silang magkasamang pamilya. Paano ba naman kasi? Kulang ang 10,000 piso para sa pamasahe lamang nilang 7. Ayaw rin namang iwanan ni Mang Andoy ng matagal ang kanilang munting bukirin dahil wala siyang tiwala sa mga tauhan niya pagdating sa usaping pera. Kaya naman nasanay na lamang si Aling Delilah sa ganitong setup ng kanilang pamilya. Siya ang bahala sa pag-aasikaso ng kanilang 6 na anak at si Mang Andoy naman ang bahala sa pinansyal na pangangailangan ng kanyang mag-ina. Isang umaga araw ng Lunes noon. Arnold, Ambet, Josephine, gumising na kayo dyan at mauuli na kayo sa klase. Untag ni Aling Delilah sa kanyang 3 anak. Ang kanyang panganay ni si Arnold ay nasa grade 5 na. Si Josephine naman ay grade 4 at si Ambet naman ay grade 3. Silang 3 ang pang-umagang pasok, samantalang si Marivic na nasa grade 2 at si Lito na nasa grade 1 noon ay panghapon. Nay, pwede po bang hindi na muna ako pumasok ngayong araw? Tinatamad po kasi ako eh. Ani ni Arnold na halos inaantok pa ng mga oras na yon. Anong hindi na naman papasok ang sinasabi mo dyan ha Arnold? Noong nakaraang linggo halos 2 beses ka lang pumasok. Tapos ngayon hindi ka na naman papasok? Lunes na Lunes? Nagpapakahirap ang tatay niyo sa probinsya para may maipadala lang dito sa atin. Tapos ganyan ang ginagawa niyo? Galit na litanya ni Aling Delilah sa kanyang mga anak ng araw na yon. At ikaw naman Josephine, nakapasok ka nga, pero halos maghapon ka naman sa labas. Kahit uwian nyo, hindi ka pa rin umuwi. Baka akala mo na hindi ko alam kung saan-saan ka tumatambay kasama ng mga barkada mo. Sitang muli ni Delilah. Nay, ang aga-aga, ang ingay-ingay nyo. Lunes na po ngayon, tuwing linggo lang po ang sermon. Sarkastikong tugon ni Josephine sa kanyang ina, habang ito'y nakaharap sa salamin at nagsusuklay. Ako, Josephine, huwag mo nga akong masagot-sagot ha. Yang katigasan ng ulo mo, baka hindi ka makapagtapos ng pag-aaral.
Buntis ka na nang wala sa oras. Diyos ko, maawa naman kayo sa tatay nyo. Halos ginawa ng araw ang gabi sa bukid. Maibigay lamang ang lahat ng gusto nyo. Hinaing pang muli ni Aling Delilah sa mga anak. Araw-araw ay ganoon palagi ang eksena ng buhay ng mag-iina sa Maynila. Habang si Mang Andoy naman ay patuloy lamang sa paghahanap buhay at tinitiis ang hirap ng pag-isa. Hanggang sa matuklasan ni Delilah na hindi na talaga pumapasok ng paaralan si Arnold. Nay, huwag ka na pong magalit sa akin. Ano bang magagawa ko? Wala po talaga akong hilig sa pag-aaral. Sayang lang po ang pinapabaon at pinapamasahin niyo sa akin ni tatay araw-araw. Paliwanag ni Arnold sa kanyang ina. Ano nang gagawin mo sa buhay mo ngayon kung hindi ka mag-aaral? Akala mo ba'y may itatanggap sa'yo kung wala kang natapos? Ultimong high school sa panahon na yon, pahirapan pang makahanap ng trabaho. Lalo na sa katulad mo na elementary lamang ay hindi pa natapos. Wika ni Delilah sa kanyang panganay na anak. Nay, ang gusto ko po ay magtayo ng maliit na tindahan. Yung ako po yung nagbabantay. Ewan ko ba, Nay? Pero ayun po talaga yung gusto kong gawin. Yung mga ganong bagay kaysa po sa magsulat at magbasa. Lalo na po na mag-compute ng malalaking numero. Sumasakit lang po ang ulo ko ng ganon eh. Marunong naman po akong mag-compute pero hindi naman po yung mga sobrang lalaki na po. Ani ni Arnold sa ina. Walang nagawa si Aling Delilah sa desisyon ng panganay nilang anak. Masakit man sa kanyang kalooban, ay sinuportahan niya na lamang ang gusto nito sa buhay. Bagay na ipinalam niya sa kanyang asawang si Mang Andoy. Toy, wala na talaga kahit anong pilit at pangihikayat ko sa panganay natin. Ayaw niya na talagang pumasok sa eskwelahan. Malungkot na saad ni Delilah sa kanyang asawang si Mang Andoy. 1 pesos lang sila'y magkausap sa telepono. Hayaan mo na, Delilah. Huwag na nating pilitin si Arnold. Baka sadyang mahina lang talaga ang ulo ng anak natin. Darating rin ang araw na may isip niya ang kahalagahan ng edukasyon. May 5 pa tayong anak na dapat nating pagtuunan ng pansin. Basta't hindi tayo nagkulang kay Arnold ng pagsasabi. Ani ni Mang Andoy sa kanyang may bahay. Lumipas ang ilang taon. Ang buong akala ni Delilah ay wala nang susunod pa sa yapak ng kanyang panganay na anak na si Arnold. Nay, tawag ni Ambet sa kanyang ina. Ambet anak, ang bilis mo atang makauwi. Nakapag-enroll ka na ba? Usisa ni Delilah sa kanyang pangatlong anak. Nay, pwede po bang next year na lamang po ako mag-enroll? Bala ko po kasing magtrabaho sa pabrika. Sabi po kasi ng kaibigan ko ay malaki-laki raw po ang kita doon. Ani ni Ambet sa kanyang ina. Ano namang trabaho? At anong pabrikang pinagsasabi mo, Ambet? Naiinis na naiusal na lamang ng kanyang anak. Yung ibang bata ay nagkukumahok para makapag-aral sila. Naghahanap buhay ang mga yon para makaipon ng pera para lamang makapag-aral sila. Pero kayo, pinag-aaral namin kayo ng tatay nyo. Pero ayaw nyong mag-aral. Ang gusto nyo ay magtrabaho. Ano bang pumapasok sa kokote nyo, Ambet? Halos naiiyak na pagkadismaya ni Aling Delilah ng mga sandaling iyon. Ngunit tulad ni Arnold, wala silang nagawa kung hindi ang igalang ang kagustuhan ng kanilang anak. At tulad ng sabi ng kanyang asawang si Mang Andoy, ay meron pa silang ibang anak na dapat na intindihin. Kaya naman nag-focus na lamang si Delilah sa iba pa niyang mga anak, lalo na kay Josephine, na noon ay second year high school na, at kay Marivic naman, na nasa grade 6 na ng mga panahong iyon. Sa isip-isip ni Delilah, na sa mga anak na lamang niya na babae sila babawi ng kanyang asawang si Andoy, kasi kahit papaano'y nakikitaan niya ng pagkahilig sa pag-aaral ang mga ito. Ngunit nagkamali pala siya, dahil isang araw, Nay? Tawag ni Josephine sa kanyang ina, habang ito'y nasa kusina. Ohay malang, aga mo atang umuwi ngayon, anak. Bungad ni Delilah sa kanyang anak, na tila namumutla at mugto ang mga mata. Nay, buntis po ako. Bulalas na wika ni Josephine sa kanyang ina. Ano? Gulat na naitugon na lamang ni Delilah sa sinabi ng kanyang anak. Patawarin niyo po ako, Nay. Umiiyak nitong sabi sa kanyang ina. Sino? Sino ang may gawa niyan sa'yo, anak? Usisa ni Delilah. Si Ernie po, Nay. Sino? Si Ernie? Yung nasinggerong siga dito sa atin? Diyos ko, Josephine. Yan ang nga ba ang sinasabi ko sa'yo eh. Kung nakinig ka lamang sa akin, di sana hindi ganyan ang sasapitin mo. Magpa-boyfriend ka na nga lang.
Hindi ka pa nakahanap ng matinong lalaki. Ano ipapakain sa nun? Yung manok na napatay niya sa sabong? Anong ipapatete niya sa anak mo, Red Horse? Galit na sabi ni Delilah. Kakausapin ko ang tatay mo. Hindi pwedeng ako lamang ang nakakaalam. Ang buong akala niya ay nag-aaral ka. Yun pala, ay iba ang pinag-aaralan mo. Hindi na kayo naawa sa tatay niyo, Diyos ko. Naiusal na lamang na Delilah ng mga sandaling iyon. Huminahon ka, Delilah. Andiyan na yan. Wala na tayong magagawa pa. Ang akin lang ay huwag mong hayaang sumama ang anak nating si Josephine sa lalaking yon. Kung magsama man sila, pilitin mong dyan sa bahay natin tumira sila. Nang sa gayon ay masubaybayan mo ang anak natin at ang ating magiging apo. Suwestyon ni Mang Andoy sa kanyang may bahay nang sila'y muling makapag-usap. Paano mo nagagawang kumalma, Andoy? Sa kabila ng mga nangyayari sa ating mga anak? Naitanong ni Delilah sa kanyang asawa. Sila ang gumagawa ng sarili nilang kapalaran, Delilah. Hindi tayo nagkulang sa pangaral natin sa kanila. Ngayong magkakaanak na si Josephine, diyan niya na maiintindihan ang ibig nating sabihin. Hayaan mo na. Bumawi na lamang tayo kay Marivic at sa dalawa nating anak. Sambit pa ni Mang Andoy sa kanya. Doon nga tumira sina Josephine at ang kinakasama nitong si Ernie sa kanilang bahay. Hindi pa maikasal ang dalawa sapagkat wala pa sa hustong gulang si Josephine na noon ay nasa edad 15 pa lamang. Kaya naman hinintay na lamang na Delilah mag-18 ito bago magpakasal sa West. Samantala, makalipas ang 3 taon, ay bumuo na rin ng sariling pamilya si Ambet. Bumukod na ito ng tirahan kasama ang nagdadalang tao nitong asawa na si Ben. Nagkakilala sila sa isang pagawaan ng mga plastik at dahil buntis na si Ben, ay nagpasya si Ambet na patigilin na ito sa pagtatrabaho. Kaya naman mag-isa na lamang siyang kumakayod para sa kanyang magiging pamilya. Hindi naglaon, ay sumunod na rin nag-asawa si Arnold sa kinakasama nitong si Melinda, na halos minor de edad pa ng mga panahong iyon. Bagamat ilang taon pa ang lumipas bago sila nabiyayaan ng supli, ay mas pinili na nilang maglipin at mamuhay ng buhod. Binuhay ni Arnold si Melinda sa pamamagitan ng pagtitinda ng kung ano-ano. Di naglaon, ay pinakasal naman na nila Delilah at Mang Andoy si Josephine sa nobyo nitong siga na si Ernie. Kahit hindi nila gusto ang napangasawa ng kanilang anak, ay pilit nila itong tinanggap sa kanilang pamilya dahil ama ito ng kanilang mga apo. Oo, bago maikasal ang dalawa, ay nakadalawang supling na si Josephine ng mga panahong iyon. Kaya mas lalong nagpursige si Mang Andoy na maikasal ang kanilang anak sa tatay ng kanyang mga apo upang hindi ito matawag na bastardo. Ngunit dahil sa nakikita nilang kairesponsablehan ng asawa nitong si Ernie, hindi hinayaan ni Mang Andoy at Delilah na bumukod si Josephine. Kaya naman kahit lumalaki na ang pamilya nila, ay nanatili pa rin ang mga ito sa poder nila, sa kagustuhan na rin ni Mang Andoy. Sa kabila ng mga pangyayari sa buhay ng mga anak nila Mang Andoy, ay mas lalo siyang nagsumikap, hindi na lamang para sa kanyang mga anak, kung hindi para na rin sa kanyang mga apo. Lumipas pa ang ilang mga taon, nakagraduate na si Marivic ng high school. Kahit papaano ay nagkaroon ng liwanag at pag-asa ang mag-asawang Andoy at Delilah na may makakapagtapos silang anak. Nag-enroll si Marivic bilang tourism sa isang mamahaling school ng mga panahong iyon. Ngunit lingid sa kaalaman ni Aling Delilah at pati na rin ni Mang Andoy ay may nobyo na rin pala ito. Bagay na natuklasan ng kapatid nitong si Lito nang minsang mahuli niya ang kanyang ating si Marivic na dumaraan sa bintana upang makipagkita lamang sa nobyo nitong si Ramon. Kilala sa lugar nila ang pamilya ni Ramon. Bagamat mabait ang mga magulang nito, ngunit sangga na naman ang mga kapatid. Bunsong anak si Ramon, kung kaya't wala itong sariling disposisyon sa buhay. Hindi naglaon, isa na namang disappointment ang siyang nabalitaan ni Mang Andoy. Ang anak kasing inaasahan niyang makakapagtapos ng pag-aaral ay tumulad rin sa kanyang ating si Josephine na nagpabuntis. Sa kasamaang palad, hindi gusto si Marivic ng partido ng kanyang nobyong si Ramon, kung kaya't naging masalimuot ang naging pagsasama nilang dalawa. Daraong maghihiwalay at makalipas ang ilang taon ay magbabalikan muli. Kaya naman ipinagpasya ni Mang Andoy na sa bahay na lamang rin sa Maynila patirahin ang pamilya ni Marivic, sa takot na mapabayaan ang kanyang anak at pati na rin ang kanyang apo.
Bagay na sinunod naman ni Delilah. Bagamat dismayado ang mag-asawa sa kanilang mga anak, napapawi naman iyon kapag nakikita nilang masayang lumalaki ang kanilang mga apo sa kanilang mga anak. Samantala si Lito naman ay nakapagtapos ng high school at nagpa siyang mga ibang bansa upang makatulong sa kanyang amang halos buong buhay na lamang ay sumuporta sa kanila. Bagamat meron itong kasintahan, ay mas pinili niyang mag-ipon muna bago bumuo ng sariling pamilya. Pinag-aral ni Lito ang kanilang bunsong kapatid na si Preda. Nakapagtapos naman ito ng vocational, ngunit imbes na magtrabaho, ay mas piniling mag-alaga ng pamangkin, sapagkat ang dalawa niyang ate ay naghahanap buhay. Dahil sa kasamaang palad ang mga napangasawa ng mga ito, ay ubod ng batugan. Kung hindi lasing ay nasa sugalan ang mga ito. Hindi na lamang ipinaalam ni Aling Delilah kay Mang Andoy ang sitwasyon nila sa bahay dahil may edad na rin ang kanyang asawa at ayaw niyang mag-alaga ito. Kung kaya't sila na lamang mag-iina ang siyang gumagawa ng paraan para makasurvive sa pang-araw-araw dahil dumadami na silang kumakain sa araw-araw. Mahirap nga ang kanilang kalagayan at dumating pa ang trahedya sa buhay ng kanyang anak na si Josephine. Isang araw, Ate Josephine! Ate Josephine! Humahangos na tawag ng kapitbahay nila dito. O bakit, boy? Anong nangyari? Bakit humahangos ka dyan? Takang tanong ni Josephine. Si Kuya Ernie napaaway. Nabaril siya ng kanyang kainuman sa kanto. Wika ng lalaki. Dali-daling napatakbo si Josephine sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Naabutan niyang nakabulagta ang kanyang mister. Wala na itong buhay. Napahagulgol siya. Habang karga-karga ang noon ay wala pang 1 taong anak na babae. Habang nakakapit sa kanyang duster ang isa pa niyang 3 taong gulang na anak. Nay, paano na po kami ng mga anak ko? Paano ko bubuhayin ang 5 kong mga anak? Umiiyak na usal ni Josephine sa kanyang ina, sapagkat wala na ang kanyang asawa. Sa isip-isip na lamang ni Aling Delilah, ay naaawa siya sa kanyang anak, dahil sa murang edad nito, ay maagang nabiyuda. Ngunit kung iisipin niya, mas okay na rin iyon na nawala ang asawa nito. Dahil sakit lang rin naman ang ulo ito, hindi lang sa kanilang pamilya, kung hindi pati na rin sa kanilang barangay. Nagkataon lang na naunahan ito dahil kung hindi ito ang makakapatay, ganoon rin ang kalalabasan. Mag-isa pa rin niyang bubuhayin ang kanyang mga anak. Tama lang rin niya na namatay si Kuya Ernie, ani ni Ambet nang minsang mag-usap sila ng kanyang ina. Shh! Ang bibig mo, Ambet. Marinig ka ng ate mo. Saway ni Delilah sa kanyang anak. Totoo naman, Nay. Tingnan mo ginawa kay ate, oh. Inanakan ng inanakan. Tapos sa inyo ni tatay inaasa yung ikinabubuhay ng mga anak niya. Inis na sambit ni Ambet sa ina. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Pinapag-aral ko kasi kayo, pero mas inunan nyo pa ang paglalandi. Tapos ngayon sino ang mapeperwisyo? Kami pa rin ang tatay nyo? Ani ni Delilah. Naku, Nay. Simula nang nag-asawa ko, kahit mahirap ang buhay namin, hindi ako umasa sa inyo. Depensa ni Ambet sa ina. Samantala, nang mailibing si Ernie, ay nagpasya si Mang Andoy na lumuwas ng Maynila. Nagpasya siyang ibenta ang maliit nilang bukirin at pati na rin ang kanyang nyogan upang makapagsimula ng negosyo sa Maynila. Gusto na rin niyang makasama ang kanyang asawa at mga anak, pati na rin ang kanyang mga apo. Dahil naibenta na nila ang lupa, ay hindi na ganoon karangya ang pamumuhay ng pamilya ni Mang Andoy. Dahil halos lahat ay binibili sa Maynila. Idagdag pa na marami sila sa kanilang bahay. Lumalaki na rin kasi ang pamilya ni Marivic, na noon ay 3 na ang anak. At nagdadalang tao pa ito sa pang-4 nila ni Ramon. Nakikita ni Delilah na nahihirapan ang kanyang asawa, ngunit napapawi rin ito kapag nakikita niyang sama-sama ang kanilang mga apo. Sa ganoong sitwasyon, umusad ang pamilya ni Mang Andoy hanggang sa dumating ang matinding dagok sa kanilang buhay nang magkasakit ang kanyang may bahay na si Delilah at bawian ito ng buhay. Dahil sa pangyayaring iyon, biglang nagbago ang takbo ng pamilya ni Mang Andoy. Ganon siguro kapag wala na ang ilaw ng tahanan. At si Mang Andoy naman ay hindi sanay sa pag-aalaga ng mga anak at apo. Idagdag pa na mga walang alam na diskarte sa buhay ang kanyang mga anak, kung kaya't nagkabaon-baon sa utang ang pamilya ni Mang Andoy. Dumagdag pa na nag-asawa na ang kanyang bunsong anak, na kung tutuusin,
ay pwede namang bumukod na ito kasama ang kanyang napangasawa. Ngunit mas pinili ni Mang Andoy na hikayati ng kanyang anak na si Freda at Danilo na sa kanilang bahay na lamang manirahan sa takot ni Mang Andoy na mapalayo at mapabayaan ang kanyang bunsong anak. Dahil doon ay natuto na lamang na umasa ang asawa nito sa kanilang ama. Wala itong disposisyon sa buhay tulad ng napangasawa ng atin niyang si Maribit. Batugan ito at tamad na maghanap ng trabaho. Lumipas pa ang mga panahon. Nagsilakihan na ang mga apo ni Mang Andoy. Kasabay noon ay ang unti-unting paghina ng katawan ng matanda. Nariyang niloloko siya ng kanyang mga anak sa pensyon nito. Nariyang ginagamit ang pangalan niyang pangkolateral sa utang. Dahil sa sobrang kahirapan at mga walang alam sa buhay, kaya ito nagagawa ng mga anak na babae ni Mang Andoy. Kitang-kita ito ni Jepoy, na noon ay nasa high school pa lamang. Kitang-kita niya ang paghihirap ng kanyang lolo Andoy. May taguyod lamang ang kanilang pamilya. Kaya naman naipangako niya sa kanyang sarili na magtatapos siya ng pag-aaral. Nang sa gayon ay maiparanas naman niya sa kaisa-isang taong naging responsable sa kanilang pamilya ang maginhawang buhay. Ay lolo, bati ni Jepoy sa kanyang lolo. Isang hapon galing siya sa eskwelahan. Opo, andyan ka na pala. Kumain ka na ba? Tanong nito kay Jepoy. Opo lolo, pagsisinungaling ni Jepoy. Dahil ang totoo, hindi pa siya kumakain. Tinitipid niya ang pera niya para maibili ng pasalubong sa kanyang mahal na lolo. Paborito kasi nito ang tinapay. Lo, may pasalubong po ako sa inyo. Ani ni Jepoy. Tiyan na, ito po monay. Lo, mainit pa po yan kanina kaso naglakad lang ako kaya medyo lumamig na. Ani ni Jepoy. Naku, salamat dito po ha. Sambit ni Mang Andoy habang nakikita ni Jepoy na itinatabi ang ibinigay niyang monay. Hindi na lamang umimik si Jepoy. Alam niyang ibibigay na naman ito iyon sa apat niyang pinsan na maliliit pa. Ito ay ang mga anak ni Freda at pati na rin ni Danilo. Ganon talaga si Mang Andoy. Yung isubo na lamang niya ay binibigay niya pa sa kanyang mga apo. Kaya naman nasambit na lamang ni Jepoy na kapag nakapagtapos talaga siya ng pag-aaral, ay sasabit niya ang kanyang medalya sa kanyang lolo Andoy. Lumipas pa ang 4 na taon. Malapit nang makapagtapos si Jepoy sa kursong criminology. Isang buwan na lamang ang aantayin niya, malapit na niyang matupad ang kanyang pangarap para sa kanyang lolo Andoy. Subalit isang masamang balita ang sa kanila'y bumalaga isang umaga. Naabutan niyang umiiyak ang kanyang tita Freda. Hawak-hawak nito ang kamay ng wala ng buhay nilang lolo Andoy. Inatake pala ito sa puso habang ito'y natutulog. Gigisingin ko sana si tatay para mag-almusal. Nagtataka ako, bakit ang hali na hindi pa bumabangon? Yun pala wala na, iniwan niya na pala tayo. Usal ni Freda habang ito'y umiiyak. Nabigla si Jepoy sa kanyang nalaman. Laking pangihinayang niya dahil hindi niya natupad yung gusto niya para sa kanyang lolo Andoy. Lolo, bakit mo kami iniwan? Hindi ko pa po natutupad yung pangarap ko para sa inyo. Hindi ko pa po nasusuklian ang lahat ng sakripisyong ibinigay niyo para sa amin, Lo. Lo, gising, Lo. Hindi pa po ako nakakabawi sa inyo. Umiiyak na sambit ni Jepoy. Konting panahon na lamang sana ay hindi pa nito nahintay. Kaya sa tuwing dadalaw si Jepoy sa puntod ng kanyang lolo, ay hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa sakripisyo ng kanyang mahal na lolo Andoy. Ang kaisa-isang taong nagturo sa kanya ng prinsipyo sa buhay na kahit kailan ay hindi niya narinig sa kanyang mga magulang. Ipinangako ni Jepoy sa kanyang sarili na magiging matagumpay siya sa kanyang buhay. Bagay na matagal nang pinapangarap ng kanyang lolo Andoy at lola Delilah. Bagay na hindi natupad ng mga anak ng mga ito. Samantala, dahil sa katamaran, ay patuloy pa rin sa paghihirap ang kanilang mga kamag-anak. Subalit si Jepoy ay patuloy naman sa pag-asenso. Sa madaling salita, sa kwentong ito ay makikita natin na nasa iyo pa rin talaga ang desisyon at pagpapasya kung anong buhay ang nais mong maranasan. Mahirap ba? O kahit papano yung maginhawa? Sabi nga nila, kung tatamad-tamad ka ay wala ka talagang mararating sa iyong buhay.
Bagamat sobrang sipag ni Mang Andoy, maling tao naman ang pinag-alayan niya ng kanyang kasipagan, kaya tumantong rin ito sa wala. Salamat na lamang dahil kahit papaano ay namana ni Jepoy ang katangian ng kanyang lolo pagdating sa kasipagan. Kayo mga kabarangay, anong masasabi niyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.